Ngayong araw na ito ay meron po tayong maraming mga bagong balita na naman dito sa mundo ng crypto na siguradong makakaapekto sa presyo ng mga coins at sa takbo ng market. Pero sa video na ito ay pag-uusapan po natin yung tatlong pinaka mabibigat na mga balita sa araw na ito. Unang balita ay may kinalaman po ito kay Bitmain at ang kanyang napakalaking hawak na Ether or Ethereum. Pangalawa ay tungkol po sa pagbagsak ng market cap ng NFTs at ang pangatlo ay ang plano po ng bansang Thailand na payagan ang crypto payments para sa mga turista. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang balita kung saan ang sabi po rito ay Bitmain stock struggles as ETH holdings surge. Ano nga ba ang nangyayari kay Bitmain at sa kanyang Ether holdings or Ethereum holdings? Si Bitmain or ang Bitmain Immersion Technologies ay gumawa po ng malaking galaw dahil siya na ngayon ang pinakamalaking corporate holder ng Ether. Umabot na sa $6.6 billion ang kanyang hawak na ETH. Pero kahit napakalaki ng value na ito, bumaba pa rin ang kanyang stock ng 14% nitong nakaraang linggo. Ang sitwasyon na ito ay nagpapakita na hindi po lahat ng kumpanya na pumapasok sa crypto ay agad na nagtatagumpay sa kanilang stock performance. Kahit malaki po ang exposure kay ETH, hindi pa ito sapat para pataasin ang stock value ni Bitmain. Ngayon, ang possible market impact po nito ay kapag patuloy po na hindi gumanda ang presyo ng stock ni Bitmain, maaari pong mawalan ng tiwala ang ibang investors na gustong sumunod sa ganitong strategy. Pero kung magtagumpay po sa long term ang kanyang pag-expand sa ETH, posibleng makuha po niya ang tiwala ng mas maraming institutional investors. Ngayon ay bakit patuloy na nag-i-invest itong si Bitmain kay Ethereum? Ayon po kay Tom Lee, siya po ang chairman ng kumpanya, isa po sa mga dahilan kung bakit patuloy silang bumibili ng Ethereum ay dahil sa malakas na institutional demand. Ibig sabihin ay maraming malalaking investors at kumpanya ang patuloy na sumusuporta kay Ether. Noong nakarang linggo, inannounce rin ni Bitmain na plano po nilang mag-raise ng $24.5 billion para mas palakihin pa ang kanilang hawak na Ethereum. Ang possible market impact po nito ay kung tuloy-tuloy natataas ang institutional demand kay Ethereum, malaki ang posibilidad na umakyat ang presyo nito. At dahil hawak ng Bitmain ang napakalaking halaga ng Ethereum, magiging isa po siyang malaking player na makaka-impluwensya sa galaw ng presyo. Paano naman po nakakaapekto ang ETF kay Ethereum? Sa nakarang linggo ay napakalakas ng demand sa Ether Exchange Traded Funds or ETF. Umabot po ito sa $2.8 billion ang kanyang inflows at pumalo na sa higit $11 billion ang total inflows ngayong taon. Dahil dito, si ETH ay tumaas po ng higit 50% nitong nakaraang buwan. Umabot pa siya malapit sa kanyang all-time high noong November 2021 na nasa presyong $4,870 bago po siya muling bumaba. Kaya ang possible market impact po nito ay malinaw na kapag patuloy ang pagpasok ng pera sa ETH ETF, mas marami pong kapital ang dadaloy kay Ethereum at posibleng itulak siyang pabalik. Yan, or itulak po siya pabalik or baka lumampas pa sa kanyang dating all-time high. At ayan, dito naman po tayo sa pangalawang balita. Sabi rito ay NFT market cap drops by $1.2 billion as Ether rally loses steam. Ayan, bakit nga ba bumagsak ang NFT market cap?
Yan. Samantala, hindi po maganda ang naging resulta para sa NFT. Bumagsak po kasi ng $1.2 billion ang kabuuang halaga ng NFT market sa loob lamang ng isang linggo. Mula po sa $9.3 billion ay bumaba po ito sa $8.1 billion. Kaya ang pagbagsak na ito ay nangyari kasabay po ng pagbaba ng presyo ni Ether mula po sa presyong $4,700 pababa sa $4,260 dahil karamihan po sa NFTs ay nasa Ethereum network. Natural na kapag bumaba si Ethereum ay nadadamay din ang value ng mga NFTs. Kaya ang possible market impact po nito ay kapag patuloy na bumaba si ETH, marami pang NFT collections ang mawawalan ng halaga. Posible pong bumagal ang pagbili at pagbenta ng NFTs lalo na sa mga retail investors na natatakot mawalan ng value ng kanilang hawak. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa malalaking NFT collections? Si CryptoPunks na siyang top collection ngayon ay nakaranas po ng malaking pagbagsak. Umabot po sa $300 million ang nawala sa kanyang market cap. Kaya mula po sa $2.4 billion ay bumagsak po ito sa $2.1 billion. Ibig sabihin, kahit ang pinakamalakas na NFT projects ay hindi po ligtas kapag bumaba si Ether. Kapag humina po si ETH, automatic na naapektuhan din ang valuations ng mga top NFTs. Ngayon, ang possible market impact po nito ay ang ganitong pagbaba ay maaring magdulot po ng panic selling sa NFT market at posibleng magtulak sa mas malalim na pagbaba ng presyo kung magpapatuloy ang bearish momentum ni Ether. At dito naman po tayo sa pangatlong balita. Sabi rito, Thailand plans to launch crypto payment sandbox for tourists. Ano po ang bagong plano ng bansang Thailand tungkol sa crypto payments? Isa pong magandang balita na naman mula po sa bansang Thailand. Magla-launch po kasi sila ng nationwide regulatory sandbox na tatawaging Tourist DigiPay. Ang layunin nito ay payagan ang mga turista na gumamit ng crypto para sa kanilang mga electronic payments. Sa planong ito ay pwede pong i-convert ng mga turista ang kanilang crypto papuntang Thai baht at gamitin ito para sa pagbabayad. Pero hindi pwedeng mag-withdraw ng cash at may spending limit din bawat buwan para sa mga users or gumagamit. Ngayon, ang possible market impact po nito ay kapag nagiging matagumpay ang project na ito, kapag naging matagumpay po ang project na ito, posibleng lumakas ang adoption ng crypto sa Thailand. Maaari rin itong magdala ng mas maraming turista na interesado na gumamit ng digital assets sa kanilang pagbisita. Sa mas malakas na pananaw, maaaring magsilbing halimbawa ito para sa ibang bansa na gustong gumamit na rin ng crypto sa turismo. Ayan. Ayan, maganda rin sa atin dito sa Pilipinas. Ngayon ay ano po ang kabuuang sitwasyon sa crypto market ngayon? Kung titignan po natin ang lahat ng balita, makikita natin na si Ethereum ang pangunahing gumagalaw sa market ngayon. Malaki po ang hawak ni Bitmain, malakas ang inflow sa ETF, pero siya rin ang dahilan kung bakit bumagsak ang NFTs ng gusto. Kasabay nito ay ang mga bansang tulad po ng Thailand na patuloy na nagbubukas ng pinto sa crypto adoption na makakatulong para lumawak ang gamit ng digital assets sa totoong buhay. At bilang panghuli, ang mga pangyayari ngayong araw na ito ay nagpapakita na kahit lumalakas po si Ethereum dahil sa institutional demand at saka ETF, hindi pa rin ligtas ang ibang sektor tulad ng NFTs kapag bumaba ang presyo nito. Dapat maging maingat ang mga investors, lalo na sa mga assets na nakadepende kay Ethereum. Sa kabilang banda, maganda rin ang direksyon ng bansang Thailand dahil nagpapakita po ito na mas maraming bansa ang nagiging bukas sa paggamit ng crypto sa pang-araw-araw na buhay. Kung magtagumpay po ang kanilang project, mas mapapabilis ang adoption ng digital assets sa buong mundo. Kaya para sa akin, malinaw po na si Ethereum pa rin
ang magiging sentro ng atensyon ng market sa mga darating na linggo. Kapag nagpatuloy po ang inflow sa kanyang ETF, malaki ang chance na umakyat pa siya at posibleng maabot muli ang kanyang all-time high. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.